Isa ka rin ba sa mga kababaihan na ang hinihiling ay sana'y tumigas ng pangmatagalan ang ari ng kanilang partner? O sabihin na lang natin, sana hindi na lang lumambot. Pero paano nga ba tumitigas ang ari ng isang lalaki? Simple lamang po, ito ay dahil sa blood flow. Tama po kayo, kailangan may dugong dumadaloy papunta sa ari ng isang lalaki para ito ay tumigas. So, ibig sabihin, kung hindi enough, yung blood flow hindi sapat at kung may barado, possible po na hindi ito tumigas. Take note of this, kapag ang isang lalaki ay hindi na lumalambot ang kanyang ari for more than mahigit po 4 na oras nang walang sexual stimulation, kahit po yan ay simple touch, wala man lang po, or something simple arousal coming from your partner, wala din po, pero ito po ay nananatiling matigas, meron po tayong kondisyon na tinatawag na priapism. Dalawang uri po nito, non-ischemic and ischemic. Ang non-ischemic po or high flow priapism ay due to trauma po or sinasabi nating injury. Ang artery po kasi nito na pinapasukan ng blood para tumigas ang ari ng isang lalaki ay sinasabi nating medyo nagkakaroon ng problema. Sinasabi po dito na hindi gaano kasakit at hindi rin gaano katigas, pero nananatiling tumitigas ang ari mahigit na 4 na oras. So, ano naman po itong tinatawag na ischemic priapism? Ito po ay mas kilala at mas malala. Parang may naamoy ako hindi maganda. Dito po makakaranas po kayo ng progressive pain. So, ibig sabihin, pasakit ng sobrang sakit. At nakakaranas po kayo ng sobrang pagtigas ng inyong ari. So, bakit sinasabing mas malala? Ang dugo po na dumaloy papunta sa inyong ari ay natrap. Tama po kayo ng pagkakaintindi. Ibig sabihin, hindi na po makalabas. So, bakit sinasabing mas malala? Alam naman po natin na ang ating dugo ay nagtataglay na tinatawag na red blood cell or RBC. Ito po ay nagdadala or nagkikarry ng oxygenated blood. So, ibig sabihin, once ang dugo ay pumunta sa inyong ari, oxygenated po yon. May oxygen po yung RBC. Nagkakaroon po ng palitan sa carbon dioxide at saka oxygen. So, ibig sabihin, yung oxygen na galing sa inyong RBC ay pupunta sa mga tissues ng inyong ari. Ngayon, kung ito po ay natrap, hindi niya na po ma-maintain ang pagbigay ng oxygen sa inyong ari. So, anong dapat gawin kapag ikaw ay nakaranas ng priapism? Kung ikaw po ay non-ischemic or high flow, mas mainam po na maglagay ng ice pack para hindi ito masyadong mamaga. Pero kung ikaw po ay nakakaranas ng low flow or ischemic, yung natrap ang blood, mas mainam po na pumunta na po agad sa ospital at hanapin po ang inyong doktor.